Sinadyang umuwi ni Dominic na maaga upang makabawi naman siya kay Adriana. Alam niya at ramdam na niya ang sama ng loob nito. Pero alam din naman niyang pinipilit nitong kalimutan na ang lahat. Kaya naman tanggap niya na kung minsan ay bigla itong iiwas at lalayo sa kanya. Han, gusto mo bang magbakasyon naman tayo? Nakangiting aya niya rito habang kumakain sila. Hindi ba't marami kang proyekto na dapat ayusin? Ramdam niya ang pagtutol sa tinig nito. Oo nga pero mas mahalaga naman kayo roon ni baby. Kailangan mo ng kakaibang ambience. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito. Sige na Han, pagbigyan mo naman ako. Pakiusap naman ni Dominic. Huminga naman ng malalim si Adriana bago sagutin ang tinura na iyon ni Dominic. Ilang araw ba ang balak mo? May schedule kasi ako ng check-up. Tugon naman ni Adriana sa asawa. 2 or 3 days? Kahit after na ng check-up mo, para mahingi na rin natin ang advice ni Michelle. Tumango na lamang si Adriana sa sinabing iyon ni Dominic. Han, alam ko naman na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako totally na napapatawad. At handa akong gawin ang lahat para maibalik lang natin sa dati ang lahat. Malungkot itong tumingin sa kanya. Pinipilit ko naman Dominic. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mawala sa isip ko. Umabura ang ganoon kadali. Kaya naman intindihin mo rin ako. Gustong gusto ko na mawala sa isip ko ang lahat. Gusto ko nang mawala yung sakit. Kasabay noon ang muling pagpatak ng luha ni Adriana. Mas hinigpitan naman ni Dominic ang paghawak sa kamay ng asawa. Naiintindihan ko naman Han. Tulad ng sabi ko, nakahanda naman ako maghintay na mawala sa isip mo ang lahat. Nakahanda ako kahit gaano pa yun katagal. Dahil alam kong kasalanan ko. Ngumiti lang naman si Adriana kay Dominic bilang tugon sa sinabi nito. Pilit na inaabot ni Dominic ang mukha ng asawa at pinunasan ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata nito. I'm sorry kung kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito, Adriana. Pangako hindi ko na yun uulitin pa. Kaunting panahon pa, Dominic. Alam ko naman na kaya ko. Pero hindi pa sa ngayon. Ayaw ko rin naman na mawala ka sa amin ng baby. Kaya pipilitin ko pa rin sa atin at para sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tumayo si Dominic upang lumapit kay Adriana at yakapin ito. Thank you, Han. Buong pusong pasasalamat ni Dominic kay Adriana. Ako na ang mag-aayos dito. Huwag ka na masyadong magpagod. Nagpahanap na rin pala ako ng kasambahay dito para may kasama ka na rin at hindi ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi na kailangan, Dominic. Kaya ko pa naman. Saka hindi rin palagay ang loob ko kapag may ibang tao. Tutol na wika naman ni Adriana. Makinig ka sa akin, okay? Hindi lang para sa'yo to, kundi para na din sa baby natin. Kaya huwag na matigas ang ulo mo, ha? Iniangat ni Dominic ang mukha ni Adriana upang magtama ang kanilang mga mata. Bahagya siyang yumuko upang dampian ng halik ang mga labi nito. Pagkagaling nila sa ospital dahil sa check-up ni Adriana, pinuntahan naman niya kaagad sa Engineer Matayog para dito iwanan ang pamamahala sa lahat ng tungkol sa opisina, kontrata at mga site nila dahil bukod sa kanya ay ito ang nakakaalam ng lahat. Pwede mo naman akong tawagan kung may mga tanong ka. Kailangan ko lang talagang mag-leave, pansamantala. Paliwanag naman ni Dominic. Walang problema, Engineer. Iwanan mo na lang sa akin lahat ng files na kailangan para kahit papaano ay hindi na kita maabala pa. Tugo naman ito kaya napatango naman siya. Sige,
Ipapaayos ko na ang lahat ng mga kailangan mong files. Kay Atara para sa kanya mo na lang iyon hihingin. Maraming salamat, Engineer. Walang anuman. Salamat din at ipinagkatiwala mo sa akin ang lahat ng ito. Tumango lang si Rito at tinapik ito sa balikat. Saka siya pumunta sa opisina niya. Pag-upo niya sa opisina niya ay mabilis namang sumunod sa kanya si Atara. Sa pagkakataong iyon mas nakita niya ang pagbabago nito. Hindi lang sa itsura, kundi maging sa aura nito ay may malaki ring pagbabago. Ayusin mo ang lahat ng files ng mga kliyenteng ito. Pagsama-samahin mo sa isang filing cabinet para pag hinanap sa iyo ni Engineer Matayog ay hindi ka na mahihirapang hanapin pa. Utos niya rito sabay abot ng listahan ng mga kliyente nila dito. Saan ko po ito hahanapin, sir? Tanong naman ito sa kanya. Pumasok ka riyan sa pintuan na yan. Turo niya sa isang maliit na pintuan na nasa loob din ng kanyang opisina. Filing room yan. Nandyan lahat ng filing cabinet na kinalalagyan ng mga kontrata at impormasyon ng bawat kliyente. Saad naman ni Dominic. Tumalima naman ito at sumunod sa kanyang sinabi. Habang nasa loob ito ng filing room, ay binuksan niya ang kanyang laptop at ipinasa naman niya ang email kay Engineer Matayog. Ang lahat ng files na nasa email pa niya. Patapos na siya mag-send, marinig niya ang sigaw ni Atara. At kasunod noon ay ang mga lagabog mula sa loob ng filing room. Mabilis naman siyang tumayo at tinungo ang dalaga. Pagpasok niya ay nakita naman niya itong nakasalampak ng upo sa semento. Habang nakahawak sa paa nito. At nasa tabi naman nito ang mga nagbagsakang filing envelope at filing box. Ano bang ginagawa mo? Naiinis na tanong naman niya sa dalaga. Natapilok po ako, sir. Nung subukan kong abutin ang mga files na yon. Tugo naman ito habang nakaturo sa pinakamataas na filing box. Sino ba naman kasi nagsabi sa iyo na magsuot ka ng mga ganyang kataas na sapatos? Naiiling na sermon naman ni Dominic. Inilahan niya ang kamay niya upang tulungan itong tumayo. Tumayo ka na. Inabot naman ito ang kanyang kamay. Ngunit muli lang itong napangiwi na nakatayo na dahil sa pagkatapilok nito. Mabilis naman niyang binitawan ang kamay niya. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hapitin ito ng yakap. Atara, ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong niya. Patapos ay marahas itong naitulak. Kaya naman muli itong bumagsak sa sahig. Sir, namiss lang naman kita. Naiiyak na wika nito at sapo ang balakang nitong tumama sa sahig dahil sa pagkakabagsak nito. Atara, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala na at tapos na kung ano man yung ginawa at namagitan sa atin noon? Saka ikaw na rin nagsabi na hindi ba? No string attached. Bakit ngayon ipinagpipilitan mo ang sarili mo? Hindi mapigilang sigaw naman sa dalaga. Akala ko rin, sir. Ganoon lang iyong kadali. Pero alam mong ikaw ang una kaya paano ko magagawang kalimutan ang lahat? Sigaw din ito at tuluyan na nga itong napaiyak. Kung ganyan ka ng ganyan, Atara, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Banta naman ni Dominic. Nung una, nadala ako sa tukso. Pero hindi ko na yun uulitin pa. Lalo ngayong alam kong buntis si Adriana. Napanganga ito sa sinabi niya. Kaya tinalikuran na niya ito. Kung tatanggalin mo ako sa trabaho, pupunta ako kay Attorney Adriana para sabihin lahat na namagitan sa atin, Sir Dominic. Alam mo ba, mananahimik na lang ako ng ganito. Kung masisira ang buhay ko, sinisiguro kung masisira din ang buhay ninyo. Sigaw nito na ikinapagting ng tainga niya. Kaya muling marahas siyang napalingon dito. Huwag na huwag kang lalapit kay Adriana.
May pagbabanta sa tinig niyang iyon. Hanggang saan mo ko kayang pigilan, Sir Dominic? Alam mo kung gaano kainit ang mata ng asawa mo sa iyo. Kung hindi mo ako pagbibigyan, ay hindi ko rin maibibigay ang gusto mo. Sigaw nito sa kanya sa kasiya tinalikuran. Sa sobrang inis na kanyang nararamdaman, ay nasuntok na lamang niya ang filing cabinet na naroroon. Kaya mas pinili niya ang magpaiba-iba ng babae. Ay dahil alam niyang magkakaroon siya ng ganoong klaseng sakit ng ulo. Pero hindi niya akalain na sa huling pagkakataon ay makakatapat siya ng babaeng hindi marunong sumuko. Paglabas niya ng filing room, ay nagulat siya dahil naroon ang kanyang dalawang kaibigan. Sa hitsura nito, ay halatang narinig ng mga ito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Atara. Napakagago mo naman, Dominic. Hindi mapigilang mura naman ni sa'yo sa kaibigan. Ikaw ang nakauna sa sekretarya mong yun. Naroon pa rin sila sa kanyang opisina dahil hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon para umalis pa roon. Dahil nga sinalubong na siya ng galit ng dalawang kaibigan. Hindi ko naman na alam na ako yung una. Dahil siya yung una nag-insist noong nangyari sa amin. Malay ko ba na ako pala yung una sa kanya? Paliwanag naman niya rito. Kahit na, gago ka ba? May asawa kang tao. Tapos nakuha mo pang gumalaw ng iba? Ganyan ka na ba talaga kahayok na hayok sa laman? Galit na sigaw pa rin sa kanya ng mga ito. Alam ko na yung pagkakamali ko. Huwag mo nyo nang ulit-ulitin pa. Alam ko naman na hindi ko na mababago ang lahat ng ginawa ko. At sising-sisi na ako sa mga nangyari. Napipiko na ring sagot naman niya. So anong plano mo ngayon? Paano kung malaman ulit yan ni Adriana? At iyang sekretarya mo na yan ay nandito pa rin sa opisina mo? Paano mo ipapaliwanag sa kanya ang lahat na at sa tingin mo ba? Maniniwala pa sa iyo ngayon kung malalaman niyang may ganyan kang katarantaduhan? Hindi na rin nakapagtimping wika naman ni Brayden. Kaya nga hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko naman ang aminin ang lahat kay Adriana. Pero kanina lang, dude. Galing kami sa ubi niya. At hindi makakabuti sa bata kung patuloy na ma-stress si Adriana. Lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, lalong-lalo na sa anak namin. Halos mabura na ang kanyang mukha sa kakahilamos niya, sa mga palad niya. So ano ngang plano mo ngayon? Paano mo malulusutan yan nang hindi malalaman ni Adriana? Lalo na't tinatakot ka pa ng babaeng yon. Sige nga, may pinanghahawakan yun sa'yo ano? Kaya ganoon na lang kung takutin ka niya. Wika naman ni Seo. Nahalatang stress na rin sa problemang pinasukan niya. Hindi ko alam. Pero nakaplano na naman kami lumayo ni Adriana hanggat hindi nagiging normal ang heartbeat ng baby namin. Habang nasa bakasyon kami, siguro susubukan kong sabihin sa kanya para pagbalik namin dito. Wala na kaming alalahanin pa. Handa naman akong pagbayaran ang lahat na nagawa ko kay Adriana. Pero hindi ko kaya na magdulot ng mas lalong stress sa kanya. Binggo na ako sa dami ng kasalanan ko sa asawa ko. Hindi ko na kayang dagdagan pa iyon. Hindi ko na rin kayang makitang umiiyak pa si Adriana. Puno ng pagsisising wika naman ni Dominic. Umpisa pa lang naman kasi, Dominic. Binalaan ka na namin. Ilang ulit pa pero hindi ka marunong makinig. Masyado kang bilib sa sarili mo. O ngayon, saan ka dinala niyang katigasan ng ulo mo? Taas ng tiwala mo sa sarili mo. Naiiling na saad naman ni Brayden. Kung ako sa'yo, simulan mo nang mangumpisal kay Adriana. Hindi mo alam kung paano magalit ang babae sa ikalawang pagkakataon. Kung pinagbigyan ka niya ng una para sa anak ninyo, hindi mo na yun masasabi sa pagkakataong ngayon ha, Dominic.
Kitang-kita rin namin kung gaano mo nasaktan sa Adriana. At ako ang unang-unang gustong sumapak sa'yo nung umiyak siya sa harapan mo. Alam mo, maswerte ka kasi buhay na buhay pa yung asawa mo. Pero anong ginagawa mo? Tinatarantado mo lang ng paulit-ulit. Hindi napigilang sumbat naman sa kanya ni Seo. Ako? Kahit ilang beses kong gustong bumawi sa asawa ko. Wala na ako magagawa. Dahil wala na siya. At sana, huwag mong hintay na mangyari sa'yo yung nangyari sa akin bago ka patuluyang tuminuri yan. Tinapik naman ni Brayden ang balikat ni Seo dahil alam nito na bibigat pa rin para dito ang mapasok ang usapan ng asawa nitong namayapa na. Naisubsob na lamang niya ang ulo sa lamesang nasa harapan niya at inuuntog-untog ang ulo niya roon. Kung kaya mo pang kausapin ng maayos yung sekretarya mo, kausapin mo habang maaga pa, Dominic. Paalisin mo na rin siya rito. Iyon lang tanging magagawa mo para makaiwas ka sa mas malaking gulo na kakaharapin mo. Ang problema ko nga, nakilala na rin siya na Adriana. Ang hindi ko lang alam kung sakali bang kakausapin niya si Adriana. Maniniwala ba yun sa kanya? Maniniwala si Adriana dahil alam no na tarantado ka. Galit pa ring wika naman ni Seo sa kanya. Sa ngayon, sige ilayo mo muna si Adriana. Kailangan niyo talagang unahin ngayon ang baby ninyo. Wika naman ni Brayden. Baka mas lalo ka pang hindi mapatawad noon kapag nadamay pa ang anak sa mga ginawa mong kagaguhan. Bala ko rin kung sakaling maging okay na si Adriana at ang baby namin. Sa Bulacan muna kami mag-stay para malayo dito. Kahit papaano, sana alam ko roon, hindi siya basta-basta malalapitan ng kung sino-sino dahil nandoon siya sa puder ng mga magulang niya. Sige, mabuti pa nga kung ganoon. Tugon naman ni Brayden. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na lihim na nakikinig si Atara sa kanilang usapan. At maging ang lahat ng plano niya ay narinig din ito. Naiiling na lang na lumayo siya sa siwang na sadya niyang ginawa noong unang beses pa lamang siyang pumasok doon upang sadyang mapakinggan ang anumang usapin sa loob ng opisina ni Dominic. Hindi niya akalain na magagamit niya rin pala ang ginawa niyang iyon. Paglabas niya ng opisina at tinawagan niya ang kaibigan. O Atara, bungad naman kaagad nito pagkasagot ng tawag. May alam ka bang pwedeng mautangan? Diretsyong tanong naman ni Atara. Bakit? Hindi ba't pinakaayaw mo ang nangungutang? Nagtataka naman na tanong ng kaibigan. Basta, kailangan ko kasi ng pera. Malaki ang pangangailangan ko ngayon. Kaya naghahanap ako ng mauutangan. Ano, may kakilala ka ba? Tanong naman niya muli rito. Mayroon naman, kaso iba ang gusto noong bayad. Baka hindi mo kaya. Tugon naman ito. Bakit? Ano bang bayad yan? Depende sa hinihiram mo. Kung maliit lang naman, ay okay ng isang gabi. Usal naman ito na ikinagulat niya. Ano? Ang ibig mo bang sabihin? Ay parang magbebenta ako ng laman dyan? Hanggang magkano ba ang pwedeng mahiram sa kanya? Seryoso ka ba talaga, Atara? Saan mo ba gagamitin yung pera at ganyan ka kadesperada? Hindi makapaniwalang tanong naman ito sa kanya. Tarantado kasi si Dominic. Gusto niya akong tanggalin sa trabaho. At ngayon bago mangyari yon, sisiguraduhin ko munang masisira siya at ang asawa niya. Galit na wika naman ni Atara. Nababaliw ka na talaga, Atara. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang may atraso noon sa mag-asawa. Tigilan mo na yan habang maaga pa. Hindi pa naman huli ang lahat. Huwag mo nang sunugin lalo ang sarili mo diyan sa binabalak mong gawin. Muling tutol na sabi nito sa kanya. Trina,
Wala akong balak makinig sa mga sermon mo. Tutulungan mo ba ako hindi? Kasi kung hindi, ako na lang ang maghahanap ng pwede kong pagbentahan ng laman. Sige, magkita tayo. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mong ito, Atara? Paninigurado naman sa kanya ni Trina. Kailangan kong kayanin. Wika niya pagkatapos suminga ng malalim. Hindi siya papayag na buhay lamang niya ang masira. Sisiguraduhin niyang maging ang buhay ni Dominic ay madadamay. Tandaan mo ito. Si Mr. Aragon iyang kliyenteng haharapin mo. Alam na niya kung magkano ang kailangan mo. Kaya wala ka nang dapat na alalahanin pa. Ano? Handa ka na ba talaga? Paninigurado nito sa kanya. Dahil alam niyang napapansin nito ang alinlangan sa kanyang mukha. Lakas loob namang pinihit niya ang seradora ng pintuan. Pagpasok niya ay nagtaka siya. Dahil wala namang taong sa loob niyon. Nilibot pa niya ang buong silid upang siguraduhin kung talaga bang walang tao. Nariyan ka na pala. Muntik na siya mapatalo nang marinig ang baritonong tinig na iyon mula sa kanyang likuran. Kaya naman napaharap siya rito. Dahil buong akala niya isang lalaking matanda na ang edad ay 50. Kulubot ang balat, panot at mukhang manyakis ang bubulaga sa kanya. Ngunit kabaliktaran noon ang nasa kanyang harapan. Isang lalaking tingin niya ay sa edad ay nasa mid-30s lamang. At aaminin niyang may kakisigan itong taglay. Matipuno rin ang pangangatawan nito at sigurado siyang alaga iyon sa ehersisyo. Bumaba ang tingin niya sa katawan nito. Kahit malayo ang agwat nila sa isa't isa, ay kitang-kita niya mula sa kinatatayuan ang 6 na pandesal nito. Pumunta ka ba rito para titigan lang ang katawan ko? Akala ko ba malaking halaga ang kailangan mo? Napalunok naman siya at bahagyang kinabahan nang bigla itong humakbang papalapit sa kanya. Nang makalapit sa kanya ay walang sabi-sabing tinanggal nito ang tali na maikli niyang buhok. Ayoko sa babaeng nakatali ang buhok. Pagkatapos ay tinitigan siya nito. Hindi ko naman akalain na maganda ka pala. Hindi naman siya makagalaw o makatingin man lang dito. At hindi rin niya maitago ang kaba niya dahil nanginginig siya ng mga oras na iyon. Ano na? Huwag mong ubusin ang oras ko. Hindi ba dapat ikaw ang kumikilos dahil ikaw ang babayaran ko? Ano, miss? Pagtapos ay humakbang na ito papalayo sa kanya. Huminga naman siya na malalim at nilakasan niya ang loob. Bago pa man ito tuloy ang makalayo sa kanya, ay isa-isa niyang tinanggal ang kanyang saplot. Inuna niya ang kanyang pang-itaas. Parang gusto kong ako ang gumawa ng lahat ng iyan para sa'yo. Wika nito pagkatapos ay mariin siyang siniil ng halik sa kanyang mga labi. Hindi niya mapigilang tumulo ang luha niya sa kanyang ginagawa, pero ang iniisip na lamang niya ay tulad ng isinasa-isip niya nang kay Dominic niya ginawa ang lahat ng iyon. Bumaba ang halik nito sa kanyang leeg at mas lalong hindi siya makakilos sa ginagawa nito dahil kakaibang pagtutol ang mayroon sa kanyang isip. First time mo ba? Seryosong tanong naman ito sa kanya. First time kong gawin yung ganito. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi na ako birhen. Diretsong sagot naman niya sa lalaki. Napatango naman ito kaya buong akala niya ay itutuloy na nito ang ginagawa nito. Ngunit nagulat siya na humakbang ito papalayo sa kanya. Tinungo naman ito ang bedside table at kumuha ng isang sigarilyo. Kung hindi ka desidido na gawin ang isang bagay, huwag na huwag mong papasukin. Pero sir, kailangan ko itong gawin kasi kailangan ko ng pera. Magkano ba ang kailangan mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Pero ibibigay mo rin sa akin ang kailangan ko. 1 milyon? 2 milyon? Sabihin mo.
Saad nito habang nakatingin sa cellphone nito. Kung ganyang kalaking halaga, ano ba ang kailangan mong kapalit? Seryosong tanong naman ni Atara. Construction firm. At hindi ko matatanggap na ilang beses na akong natalo ng kumpanyang iyong pagdating sa bidding. Ang gusto ko lang ay pumasok ka sa kumpanyang yon para malaman ko kung ano ang pinaplano nila, para alam ko kung ano ang gagawin ko. Construction firm? Naguguluhang tanong naman ni Atara. Oo. Ang Escalante Construction Firm. Gusto kong pumasok ka roon para maging espiya ko. Wika nito na ikinagulat naman ni Atara. Seryoso ba kayo riyan, sir? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Rito.